Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Daily Tribune. Payag ito ni Attorney Vic Rodriguez tungkol sa ICC. Former Executive Secretary Vic Rodriguez on Wednesday urged the United States to take former Ako Bicol Representative Saldico into custody, saying the businessman politician could provide evidence of alleged corruption involving officials of the International Criminal Court as Washington steps up its campaign against the tribunal. So, ano sa tingin nyo? Agree ba kayo na kung maaari ang US gagalaw? Kung talagang seryoso sila na i-dismantle o pabagsakin ng ICC, dapat arestuhin na sila ng aresto kay Saldico kasi nga mayroong ebidensyang hawak si Saldico laban sa mga ICC officials. Kasi kung paniwalaan natin ang payag ng ilan sa mga Brave 18 Marines, mga tauhan ni Saldico dati ang nagbigay ng pera kay ex-senator Trillanes para sustentuhan ang pangangailangan ng mga ICC investigators na pumunta sa bansa. Okay. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Wow! 21,000 ang nag-react, 17,000 ang nag-like. Ibig sabihin, umaayon, umuuyon. So around 80%. Pwede. 2,300 lang ang tumawa. 1,700 ang nag-love. Ibig sabihin, mga total is nasa 19,000 ang sumasang-ayon sa proposal ni Attorney Vic Rodriguez. Okay, basahin natin ang article. In a Facebook broadcast, Rodriguez linked his appeal to US President Donald Trump, targeting the ICC over the issuance of arrest warrants for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and other Israeli officials and possible charges against US servicemen serving in other countries. He said, meaning Rodriguez, the US State Department under Secretary of State Marco Rubio should investigate Saldico over allegations that ICC investigators accepted bribes during the tribunal's investigation into former President Rodrigo Duterte's anti-illegal campaign. Yan. This would swiftly accomplish the order of President Trump to dismantle the ICC brick by brick. So, yung sinabi ko na kanina, yung mga pahayag ng Brave 18 Marines na nagbigay sila ng pera kay Trillanes at si Trillanes na ang bahalang nag-asikaso sa mga ICC investigators. So ako, sumasang-ayon din ako, magandang gawin ito. Kailang ang tanong, gagawin ba ito ng US government? Kasi kung gagawin nila, nako, madali. Madali nilang mahuli si Saldico basta US government nang gumalaw. Believe ako sa intelligence network ng US government. Kung anong gusto ng US, kaya nila. Example, yung ginawa nila sa Venezuela, yung kinuha nila yung president ng Venezuela, grabe yun. Napaka-precise ang kanilang operation. Kaya, sana nga, ako na lang, mangandoy kung sa Bisaya. Mag-desire na lang ako na sana mangyari ito. Kaya lang problema, baka nakuha naman nila si Saldico,
i-turn over sa Pilipinas, pwede rin. Para magdusa rin si Saldico. Kasi sa ngayon, nagpapakasarap na ng buhay ni si Saldico doon sa, I don't know kung nasaang bansa na ba siya ngayon. Ang last report is nasa France ba yun? Nag-apply na ng asylum. So, kailangan natin ng hustisya. So, pag mahuli ng US, gamitin nila yung testimonyo ni Ko para lalong masira ang ICC. Then later on, ang US government, i-turn over nila si Saldico sa Pilipinas para makulong. O di happy ang lahat. Kailang kung gagawin yan ng US, wala kong parang malabo. Parang hindi nila gagawin. Kasi ang gusto ng US is ang mga member states yung nagbibigay ng financial support sa ICC, yun ang mag-withdraw. Yun ang brick by brick. Yung 125 countries ba ang member ng ICC? Yun, 125 bricks. Gusto nila isa-isa nilang tanggalin. At pag naghawa na nila yan, excuse me, mapipilitan ng ICC mag-disband. Kasi wala naman silang pera. At kung mangyari yan, pabor pa rin sa atin kasi nga mapipilitan ang US government, ang ICC na i-release si PRRD. Pauwiin na kasi wala namang siyang pagkain. Wala nang maintenance operating pa ng ICC kung magtagumpay ang US government. Update ko lang kayo yung hindi nakakaalam pa ito na isang international cooperation support association sa pangunguna ni Mr. Fujiki ba yun, Japanese, nag-submit na po ng written complaint sa United Nations Human Rights Council tungkol sa illegal detention ni Tatay Digong. At tatalakayin yung reklamo na yon ngayong 63rd or 23rd. Basta 63rd session ng UN Human Rights Council starting September 7 to October 9. Wow. So, magandang venue ito para mapag-usapan ang kaso ni Tatay Digong. Sana nga, hindi magtagal, makakalabas na si Tatay Digong makakauwi. Kailang, huwag kayong maniwala sa mga post na nagsasabing next week, lalabas na si Tatay Digong. Wala pa yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa panimalay ni Auntie Pilar Tumupas nga taga Barangay Tikalaan Purok 3 sa Alahay, Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na gyud. So ato gid maklaro nga dako na gid ang buslot sa ilang atop. So natagaan din ni siya og yero nga iyang ipuli sa iyang atop. Karon mo na ni ang gihatag nga yero nga 5 kabuok nga digis. So ilan ang ipuli sa ilang atop nga buslot na. Una, salamat sa Ginoo nga tabang sa sin. Sa ako di pa makataod na ako kay wala pa akong bana. So dili pa nimo anti makaatop tungod kay wala pa siyang call. Oo, di pa na ako makatop kay. Oo. Di ko pa kakaya. Kini diri sa San Alahay 73 nami ang natabangan sa sin. Hinaot unta mapadayon pa ang pagtabang sa amuha. So Daghang kay salamat. so si 23 na mo anti ka pamilya Oo. nga natabangan dinhi. Oo. So dagan pa gid anti ang nanginahanglan. Adagan pagid unta nang hinahanglan. Oo, so kuan pa gyud kanang naapay inyong mga silingan hinahanglan gyapon og tabang. Naa pa. So pila na imong edad ante? 53 na ko. Si Angkol, 56. pila ka buk imong anak ante? 5. So 5. Unsa inyong mga trabaho ante? Umara. Mag-uumara. O aya ra gyapon makakaon kung 4 ka bulan. 4 ka bulan aya gid maka-harvest. Ay, makarbis. So napa ka estudyante ante? Wala. Wala na. So tuig pa, just kuya itong kalis, kinagtigom pa.
So alanganin pa sa panginabuhian. Alanganin pag So salamat kayo ante. sige.